OMG! LC Stack Lepanto Consolidated Mining. 2 araw na siyang nagsisiling. And recently, nag-red siya. Baka healthy pullback na tinatawag. Therefore, alam nyo ba na mag-all in na ako dito? Bebenta ko na yung kalabaw and uutang ako sa kapitbahay kahit mataas yung interest rate. All in, not a financial advice. Kasi baka mapag-iwanan ako eh. Baka maya-maya, magsunod-sunod ulit yung ceiling neto. Diba? Easy money. Well, joke lang. Balak na bilhin to. And isa lang yung masabi ko rito is LC has been the product of a lot of speculation na magiging consistent na yung kanyang performance. Speculation na kapag may gold rush tulad ng nangyayari ngayon, nasa pa rin, no, trading at all-time high or near the all-time high yung gold, is makakubra siya ng madaming profit. And let's say napag-speculate ka ng tama, no? Nakachamba ka. So mukhang hindi pa hindi pa huli ang lahat. Parang ganun. Pag bumalik siya dito, 882% up. Sino ba namang hindi magbebenta ng kalabaw kung ganyan yung potential upside or speculative price movement na gagawin niya, di ba? Ang pabenta ka talaga ng kalabaw nun eh. So, etong stock na to, nagkiki-gold rush siya recently. Kasi, nag-report siya na niyang, first quarter na actually, late na yun eh. Late report na ata yun, no? Nung May pa niya nilabas yung report niya na nakapag-earn siya ng, significantly higher profit compared to last year. Pero, pinitik lang siya nung nag-release siya ng press release. Aba. Joke ang malupitan to di ba? So, pala to? Interim. Ito yung performance niya ng 2 months ng second quarter. So, binibigyan niya kayo ng parang idea na ito yung 2 buwan lang namin. Ano pa yung 3 buwan yan, no? Full second quarter. Hindi mas malupit yun. Yun pala, dun pala nag-start yung speculation niya. So from 390 magiging siya, no? 659. May isa pang buwan. So possible madoble niya pa rin itong kanyang ito, no? Possible siyang pumalo siguro 700 plus million in just 2 quarters, which is already higher compared sa na-record niya nung last year na 101 million lang. So doon ngayon nag-start yung yung matinding speculation na pag nagpatuloy to, possible siyang makapag 1.2 billion. Ay hindi. 1.4 billion in 1 year. So 7 billion market cap divided by 1.4, that's a potential PE ratio of only 5. Sobrang mura, very cheap, di ba? Pag ganon, makapabenta ka talaga ng kalabaw, makapautang ka no? Pero ako, personally, tumasakay ba ako sa mga gantong klase ng stock? Hindi, no? Kasi yung mga gantong klase ng stock, pang tsambahan lang to no? Pag gusto mo lang tsumamba, ganon, gusto mo lang may pag-speculate, dito ka sumasali. And when you do speculation, you don't put all your hard-earned money or a big part of your hard-earned money nilalagay mo dyan. Pero doesn't matter kung sabihin ko yun, may mga gumagawa ng ganon. May mga nakita na akong nagpo-post in the past na when it comes to speculation, laki-laki nung
mga nilalagay nila, only to find out that after a few months or years, babagsak yung stock and sobrang laki nung maipit sa kanila. Ngayon, may laman ba ang LC? Well, bisa kanyang manire-report, meron. Okay. Hindi yan question. Ayan o, may laman talaga siya. Okay. I-generate talaga ng sales, may profit, may cash flows, ayan. Pero ang kina-question ko rito, or yung speculative side ko rito, is yung kanyang consistency. Ayan, wala tong consistency. So historically, wala talaga siyang consistent na magandang performance. Okay. So for as long as sumariba yung gold price, nagkakaroon siya ng magandang performance. However, mukhang hindi siya naging sustainable, no? Makikita mo pa lang yun sa kanyang stock price na di ba? Maangat siya ng matindi, then biglang bumabagsak. So talagang very cyclical itong business na to, na may certain times lang talaga na nagpe-perform siya ng okay. Na kung naniniwala ka that this is the time na magpe-perform ulit siya ng okay, ito ulit yung kanyang bull cycle, kumbaga, then maybe, di ba, maganda siyang bilhin. Especially kung tuloy-tuloy yung report niya na profit. Pero kung hindi, di ba, pwedeng matulad yung mga nangyari sa mga bugok nung 2012, no? So 2012 naipit sila hanggang ngayon actually makakawala lang sila pag ito bumalik ulit dito. Maski yung mga nasa 2016, no? Ayan, no? Ipit pa rin sila hanggang ngayon. Even nung mga naipit nung 2021. So medyo pinitik pala to. Naalala ko to, 2021. Ito yung nung mga small cap speculative stock yung pinagpipitik. And kahit maganda yung performance nito, may isang malaking problema pa rin itong business na to, and that is yung kanyang balance sheet. Ayan, no? So 1.6 current asset, 3 billion in liabilities or current liabilities. Ano to, no? Trade and other payables na hindi nababawasan, no? Papile up lang nagpapile up. 1.6 billion versus 7.9 na non-current liabilities and a total liabilities of 11 billion. Diba? So para malinis mo to, itong kanyang mga liabilities na to, madami-dami pang maganda-gandang record-breaking performance yung gagawin niya. And that's the reason why kapag sumasakay ka sa mga ganitong klase ng stock, patulog-tulog sa pansinan, di ba? Makiat siya ng 50%, ganun, per day. Pwede rin niyang bumagsak ng 30 to 50% in one day, di ba? Kapag nangyari yon, yak ka na, okay? Mas stock up yung pera mo dyan for a very, very long time.